Dominant Protector. Credit to the author. 3,501-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Terence at ang dalawa pa ay umupo at nagpahinga sandali bago tumungo sa dining room para sa hapunan. Dinala ni Terence sina Melissa at Jenny sa restaurant sa unang palapag ng inn. Narinig niyang nag-uusap ang dalawang tao sa di kalayuan nang bumaba siya, at isa na rito ang Timor Lincoln na nakasalubong niya kanina. Kuya Timor, bagamat makapangyarihan ka, may ilang tao na hindi mo ma-provoke sa pagsubok na ito. Ang nagsalita ay isa ring rogue cultivator mula sa ibang mundo. Gayunpaman, dahil pareho silang galing sa ibang mundo, natural na naging maayos ang pakikitungo niya kay Timor. Oh, Little Turco, medyo may kaalaman ka. Tell me, sinong hindi ma-provoke? Malakas na sabi ni Timor. Isa siyang Sky Class Full Master, at sa paningin niya, walang hindi niya kayang guluhin. Ito ay mula kay Harry. Hindi natin siya maaaring guluhin. Siya ang manugang ng tagapagtatag ng paglilitis na ito, si Patriarch Charlie. Bagamat isa lamang siyang alchemist, hindi natin siya maaaring guluhin. Sabi ni Turco. Nako, natural lang iyon, bagamat maganda ang pakiramdam ni Timor sa kanyang sarili, hindi siya tanga. Alam niya na ang kapangyarihan ng sekta ng 5 elemento ay hindi dapat i-provoke ng mga ordinaryong tao, sino pa ba ang nandoon? At may isang lalaki mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta na talagang malakas, narinig ko na sa lahat ng mga nakaraang pagsubok, ang mga practitioner ay palaging nakikipag-away sa kanya, at wala silang nakuhang kahit ano mula sa kanya. Siya ay tinatawag na Natoy, at ang kanyang practitioner's arts ay medyo kakaiba rin. Sabi ni Turco. Natoy, narinig ko na siya dati, malakas talaga siyang tao. Napaatras agad si Timor nang marinig na mula ito sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Alam niya kung gaano kalakas ang sekta na ito, pangalawa lang sila sa 5 elementong sekta. Meron pa, yung pinaka hindi mo magugulo, freelancer siya, pero nabalitaan ko na kaya niyang talunin si Natoy tuwing nandito siya. Sabi ni Turco. Hindi pwede yun, di ba? Ganyan ba kalakas ang isang rogue cultivator? Narinig na ni Timor ang pangalan ni Terence, ngunit gaano kalakas ang isang freelancer? Malamang nagyayabang lang sila, kaya nandidiri ang sinabi niya, mukhang wala namang maganda dito. Shush! Sabi ko, Kuya Timor, kailangan mong mag-ingat. May tenga ang mga pader, huwag mong hayaang marinig ito ni Terence, at malalagay ka sa gulo. Huwag na nating pag-usapan kung totoo ba o hindi ang mga chismis, kahit hindi, katapat man lang ni Terence si Natoy. Kahit natalo siya, walang ginawa si Natoy sa kanya, at sapat na iyon para patunayan na hindi siya simpleng tao. Totoo ba? Baka naawa si Natoy at hayaan siyang mabuhay. Ngumuso si Timor, medyo nandidiri sa kaduwagan ni Turco. Yung Terence. Gaano man siya kalakas, nasa tuktok siya ng Sky Class, isa siyang solo practitioner na walang anumang sekta o paaralan. Ikaw at ako ay Sky Class Master sa tuktok, 2 laban sa isa, sa tingin mo mananalo ka. Tama ka, ngunit narinig ko na ang practitioner's arts ni Terence ay napaka-weird, at gayon din ang kanyang martial arts. Kilala siya bilang numero 1 sa ilalim ng landas ng langit, at nabalitaan kung kaya niyang patayin ang Sky Class Full Master sa ilang segundo. Sa tingin ko ay mas mabuting mag-ingat. Sabi ni Turco sa mahinang boses. Fine, kahit ano pa ang lakas niya, wala tayong masyadong gagawin sa kanya, kaya hahayaan na lang natin ang Natoy na iyon na labanan si Terence. Kinawian ni Timor ang kanyang kamay. Okay. Huwag na nating pag-usapan ito. Umiling si Turco. Tila hindi pa rin sineseryoso ni Timor si Terence. Normal para sa mga disipulo mula sa isang sektang tulad nito na minamaliit ang mga individual na practitioner, tulad ng kung paano si Trixie ay isang Sky Class Full Master, tulad ni Timor. Gayunpaman, nang magkasama ang dalawa, si Timor ang pinuno. Narinig ni Terence ang kanilang pag-uusap mula sa malayo, ngunit hindi siya interesadong maghanap ng gulo sa kanila. Wala siyang pakialam kung sa tingin niya ay malakas siya. Hindi man lang siya naghanap ng gulo noong nasa ibaba siya, lalo pa ngayon. Umiling si Terence.
Sina Melissa at Jenny lang ang pinapasok niya pagkapasok ng dalawa sa restaurant. Nakita ni Terence ang practitioner na si Turner na tumakbo mula sa malayo pagdating niya sa dining room. Kumakain siya sa isang mesa, at itinaas niya ang kanyang ulo para bigyan si Terence ng magiliw ng ngiti nang makita niya si Terence. Tumango si Terence, hindi na kailangang maging malamig sa kanya kung siya ay magalang, ngunit hindi niya naisip na bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Ang pagsubok na ito ay iba sa nakaraan, at ayaw niyang masyadong mag-stand out, at hindi rin niya gustong bumuo ng mga paksayon. Sa orihinal, maraming mga tagapagmana na lumahok sa paglilitis ay may kaugnayan kay Terence, kaya kung si Terence ay bumuo ng mga grupo kasama ang iba pang mga tagakuha ng pagsubok, si Charlie ay magbibigay sa kanya ng ilang babala at lilikha ng ilang hindi kinakailangang problema laban sa kanya. Mas matatalo si Terence kaysa sa natamo niya. Simple lang ang layunin niya rito, ayaw niyang gawing kaaway ang sinuman, ngunit gusto niyang makapasa sa pagsusulit, dumalo sa Sky Class meeting, at magtungo sa Sky Class Island. Hanggat kaya niyang makamit ang La Carla iyon, magugulo lang siya sa kanyang mga araw, hindi na kailangan ng anumang gulo. Ang restaurant ay isang buffet, at walang mga server. Kailangan nilang mag-order sa bintana mismo, at si Timur at Turco ay nag-uutos nang dumating si Terence. Timur emptied in disdain when he saw Terence. Wait in line behind you. You don't know the rules at all. Tiningnan lang siya ni Terence ng mahina, walang sinasabi. Ano ang tinitingnan mo? Sa palagay mo ba ikaw ay mahusay? Ikaw ay isang libog na magsasaka, maglakas loob ka bang sabihin ang iyong pangalan? Pinandilatan ni Timur si Terence, nandito siya para magkaroon ng pakiramdam ng presensya at magsaya sa pagtapak sa mga tao. Ako si Terence, sabi ni Terence. Terence? Okay? Tatandaan ko? See you sa test. Nagbago ang mukha ni Turco habang nagsasalita si Timur, hinihila ang braso niya. I'll see you at the test. Ano? Bakit mo ako hinihila? Kuya Timur, si Terence, siya si Terence. Pinaalalahanan siya ni Turco na may mapait na ekspresyon. Terence. Anong problema ni Terence? Natigilan si Timur, nagbago ang mukha habang hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Ikaw. Yoy, ikaw. Ikaw ba yung Terence na nakipag-away kay Natoy? Lumaban ka. Halos pareho lang. Oo, tumango si Terence, siya ang nasasaktan sa tuwing nasasaktan. Yung young Master Linford, umorder ka muna. Maghihintay ako. Si Timur ay kumikilos ng cool, ngunit hindi niya ito isinulat dahil wala siyang pakialam. Nang makita niya si Terence, nanlambot ang kanyang mga binti. Kung tutuusin, hindi tunay na mga tanga ang mga maaaring dumating sa paglilitis. Maaaring hindi ka panipaniwala ang mga walang besang chismis. 3,502. Dapat ay may dahilan sa likod ng mga chismis ni Terence. Maaari pa rin siyang kumilos ng cool, ngunit ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay kapag nakilala niya talaga si Terence. Noong Mystico Earth class sila, maaaring hindi pa rin kumbinsido ang ilang tao at isipin na sila ang pinakamalakas, ngunit kapag naabot na nila ang Sky class, naging mas maingat ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ito ay hindi madaling dumating, at walang sino man ang gustong makipaglaban hanggang kamatayan sa isang taong walang awayan. Ito ang iniisip ngayon ni Timur. Maaari niyang tapakan ng mga taong halatang mas mahina kaysa sa kanya, tulad ni Turner na tumakbo, na isang maliit na antas na mas mababa sa kanya, ngunit hindi pa niya alam ang lakas ni Terence. Narinig niya na maaaring patayin ni Terence ang Sky Class Master sa isang segundo, kaya malamang nasa tuktok na siya ng Sky Class. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa mga taong ka-level niya. Tumingin si Terence sa kanya, natutuwa. Pagkatapos ay dinala niya sina Melissa at Jenny para kumuha ng pagkain. Marahil ay sinadya ito ni Jenny, may ibinulong siya kay Melissa, kaya't ibinunyag nilang dalawa ang kanilang Sky Class late phase peak strength ng sabay. Nagulat ito kay Timur, na nakatayo sa gilid, at halos lumuhod. Hindi sila ang pamilya ni Terence, sila ay dalawang top-tier practitioner. Hindi ba siya masyadong F***ing powerful? Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip si Timur at mabilis na sinabing, yung dalawang babae din.
Haha, natatakot lang ako na baka mabugbog ako ng iba, kaya nagpareserba ako ng upuan para sa dalawang babae. Please order. Tumakbo si Turner na walang imak, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kapangyarihan ni Terence, kaya ang isang taong kasing yabang ni Timur ay napakasunurin. Siya at si Turco ay Sky Class Full Masters dati, ngunit medyo natakot na sila nang makita nilang mag-isa si Terence. Ngayong ang dalawang babaeng dinala ni Terence ay Sky Class Full Masters na rin, pinagsisihan niyang sinabi ang mga salitang iyon noon, ngunit hindi ito pinansin ni Terence. Kung hindi, talagang mapilayan siya bago pa man siya sumali sa paglilitis. Kahit na ang 5 elemento na sekta ay may mga panuntunan na nagbabawal sa anumang pribadong away bago ang pagsubok, ang mga patakaran ay patay, at ang mga tao ay buhay. Gumagana ba talaga ang mga patakaran sa isang tulad ni Terence, na pumatay ng napakaraming 5 elemento ng Sect Master sa isang pagkakataon? Napakahinala ni Timur. Pinamunuan niya si Trixie at tahimik na tumabi. Gayunpaman, nang madaanan niya ang mesa ni Renden, bigla niyang nakita si Turner na tumakbo na nakatingin sa kanya. Agad siyang napahagulgol sa galit. Look at your mother's A**s, are you looking for a beat? Nagulat si Turner at napayuko sa takot. Nakatingin lang siya sa paligid, pero sinong mag-aakala na ang sama ng loob ni Timur ay direktang ilalabas sa kanya. Gayunpaman, alam niya ito, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan, at masasabi lamang. Hindi ako manggahas. Hindi ka maglakas loob. Sa palagay ko ay napaka-bold mo, masyadong matapang. Tinatawanan mo naman ako diba? Nakahanap na si Timur ng explosive point, kaya paano siya madaling sumuko? Hindi siya nang ahas na guluhin si Terence, ngunit hindi problema ang pagtakbo ni Turner. Ang isang Sky Class late phase peak freelancer ay madaling makitungo. I did. Naramdaman ko na lang ang aura ng completion ng Heaven Class, kaya tumangala ako. Tumakbo si Turner at ngumiti ng mapait. Hindi. Sa palagay ko ikaw ay mayaman, ikaw ay masyadong mayaman. Tumahimik ka. Hinampis ni Timur ang gamesa sa sinabing, ikaw F***king stand up. Ako. Tumakbo si Turner nakaramdam ng hiya. Si House Turner ay nabawasan sa loob ng maraming taon, mas masahol pa sila kaysa sa mga normal na bahay, at kung hindi dahil sa kanyang kapalaran, hindi niya maaabot ang Sky Class late phase peak. Pinlano niyang gugulatin ang mundo sa isang solong tagumpay sa pamamagitan ng Sky Class test, mapunta sa Sky Class Island, at maging isang Sky Path practitioner. Babalik siya at bubuhayin ang bahay na Turner. Bago muling bumuhay ang pamilya Turner, lahat ng mga hinaing ay maaaring tiisin. Huminga siya ng malalim at dahan-daang tumayo. Gayunpaman, nang siya ay malapit ng lumipad sa galit, isang aksidente ang nangyari. Lumingon si Terence at walang pakialam na tumingin kay Timur, tumakbo si Kuya Turner, nag-order ako ng napakaraming pinggan. Maaari mo ba akong tulungang dalhin ang mga ito? Tumakbo si Turner na natigilan saglit bago sumilay sa mukha niya ang pasasalamat. Nandito si Terence para tulungan siya na makaalis sa sitwasyon, at hindi siya naniniwala na silang tatlo ay hindi makakakuha ng pagkain. Tumango si Terence, senyales na lumapit siya. Sa katunayan, noon pa man ay ayaw ni Terence na bumuo ng anumang mga gang, ngunit nang makitang tumakbo si Turner na binyo bully, nagpa siya si Terence na tumulong. Pagkatapos ng lahat, si Renden ay nagbabala sa kanya dahil sa kabaitan noon. Kahit na hindi kailanganin ni Terence ang kanyang paalala, iyon ay ang kanyang mabuting hangarin. Ang pagtulong kay Turner na tumakbo ngayon ay kasing dali ng pag-angat ng daliri para kay Terence, kaya nagsalita siya para sa kanya. Siyempre, si Terence ay wala pang balak na maging kaibigan si Turner ay tumakbo pa. Gusto niyang maging low profile bago siya makarating sa Tianjia Island. Medyo natigilan si Timur, ngunit agad niyang naunawaan na sinusubukan ni Terence na tulungan si Turner na tumakbo. Walang magawa siyang bumantong hininga at lumabas ng restaurant kasama si Turco. Nahihiya na siyang manatili pa rito. Galit na galit siya, ngunit wala siyang pagpipilian. Gustong maghayganti kay Terence. Hindi siya nang ahas, at wala siyang lakas. Kung iyon ang kaso, kailangan niyang umalis muna at tingnan kung maaari niyang maging sanhi ng problema si Terence sa panahon ng pagsusulit. Siya ay isang mapaghiganti na tao, siya ay sumuko sa ibabaw, ngunit siya ay
Bibigyan niya ng madugong aral si Terence kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Gayunpaman, lalabas na sana siya para mamasyal pagkalabas ng restaurant, may narinig siyang nagkakagulo sa bakana ng inn. Dalawang magsasaka, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ang nagbukas ng pinto ng bahay panuluyan na parang mga doorman. Tapos, mayabang na pumasok ang dalawang tao, isa sa harap at isa sa likod. Ang dalawang taong ito ay sina Natoy at Leandro, ang dalawang taong matagal nang hindi nakita ni Terence. Lumakad si Leandro sa unahan, at sumunod si Natoy kahit anong tingnan ng isa, si Leandro ang amo ni Natoy, at ang nagtatag ng araw-araw at araw-araw na sekta. Ang isang bagay na dapat banggitin ay pagkatapos ng isang yugto ng pagsasanay sa kaluluwa at katawan, sa wakas ay ganap na natunaw ni Leandro ang mana ng Mad Dragon Patriarch at muling pumasok sa Sky Class Late Phase Peak. Handa niyang gamitin ang pagkakataong ito para itulak ang kanyang potensyal sa limitasyon ng Sky Class Full Phase malapit sa kuweba ng dragon ng 5 kasamaan na may pressure. Si Natoy, sa kabilang banda, ay matagumpay na nakalusot sa demonyo ng kanyang puso at nakapasok sa Sky Class Late Phase Peak, naging isang tunay na top-class practitioner. Mayroon siyang dalawang layunin sa pagpunta sa pagsubok na ito, ang isa ay upang sanayin ang kanyang kakayahang sumipsip at ipagtanggol laban sa 5 kasamaang chi, at ang pangalawa ay tulungan si Leandro na alisin si Terence. Ang dalawang taong nagbukas ng pinto ay si Vladimir mula sa pamilyang Dorian, at hindi alam ni Terence kung sino ang ibang tao. Marahil siya ay isang practitioner mula sa isa sa mga pamilya. 3,503. Naabot na ni Vladimir ang Sky Class Late Phase Peak, at gusto niyang gamitin ang pagsubok na ito para pasiglahin ang kanyang potensyal sa ilalim ng pressure ng 5 masamang chi at makapasok sa Sky Class Full Phase. Sa katunayan, karamihan sa mga taong nagpunta rito, kasama ang mga tagapagmana, ay gustong umasa sa panggigipit ng mayamang chi ng 5 kasamaan na lumampas sa kanilang mga limitasyon. Ang mga ordinaryong magsasaka ay sumisira sa kanilang mga sarili, habang pinalakas ng mga tagapagmana ang kanilang sariling mana. Ang tinatawag na chi ng 5 kasamaan ay talagang isang uri ng demonyong chi na katulad ngunit naiiba sa espiritual na chi ng langit at lupa. Ang espiritual na chi ng langit at lupa ay pangkalahatan, ngunit ang chi ng 5 kasamaan ay iba. Ang chi ng 5 kasamaan ay pinaghalong tunay na chi ng 5 katangian ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang ganitong uri ng totoong chi ay tinawag na demonyong chi. Dahil mayroon itong 5 katangian, hindi ito maabsorb at magamit ng mga normal na magsasaka. Habang sinisipsip ang kanilang sariling mga katangian, kailangan din nilang makuha ang tunay na chi ng iba pang 4 na katangian. Sa ganitong paraan, kung ito ay magaan, ito ay magiging sanhi ng paglihis ng chi, at kung ito ay malubha, ito ay magiging sanhi ng katawan na sumabog at mamatay. Siyempre, sa 5 kasamaang Savage Land, hindi seryoso ang sitwasyong ito. Hanggat ang isa ay hindi naglilinang, walang magiging problema. Gayunpaman, ito ay naiiba sa 5 kabundukan ng kasamaan. Kahit na ang isang tao ay hindi magtanim dito, ang 5 kasamaan na chi ay papasok sa kanyang katawan ng mag-isa, kaya hindi basta-basta susuko ang isang tao dito. Sa ganitong paraan, kailangan mong gawin ang lahat upang labanan ang chi ng 5 kasamaan, labanan ang pressure, at lampasan ang iyong mga limitasyon sa pakikipaglaban sa chi ng 5 kasamaan upang mapabuti ang iyong lakas. Ito ay pareho para sa tagapagmana. Ginamit din ng tagapagmana ang sarili niyang makapangyarihang 5 elementong katangian upang labanan ang chi ng 5 kasamaan upang makamit ang layunin na palakasin ang sarili niyang katangian. Maliban doon, ang mga hindi lang naapektuhan ay ang mga practitioner ng 5 elemento tulad ni Terence at isang maliit na bilang ng mga demonic practitioner, tulad ni Natoy. Ang taong ito ay isang practitioner ng Wasp Engravings Arts, at kaya niyang sumipsip ng lahat ng uri ng chi, demonic chi, at poison para ma-convert sa sarili niyang chi. Noon, nagsanay siya sa isang grupo ng mga makamandag na bubuyog at lason, at ngayon ay kilala bilang mobile antidote ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kung ang pagkain ay nalason, maaari niyang sipsipin ito mula kay Natoy, at kung may nalason, maaari niya itong sipsipin mula kay Natoy. At kaya, hindi lang Natoy ang hindi naapektuhan ng 5 kasamaang tigang na lupain, kaya pa niyang mag-practice. Ito rin ang dahilan kung bakit siya sumikat ng husto sa pagsubok sa Heavenly Peel Sect.
Si Vladimir, sa kabilang banda, ay alam kung gaano kadelikado ang pagsubok, kaya't nakipagtagpo siya sa dalawang master mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Gayunpaman, si Vladimir ay isang mapanlinlang na tao, alam niya na hindi siya katapat para sa Natoy. Hindi na niya kailangan pang kumilos, kaya pinili niyang magpasakop at maging tagasunod ni Natoy at Leandro. Kung ikukumpara, lalo niyang kinasusuklaman si Terence. Pagkatapos ng lahat, pinatay si Baron sa pagsubok buhay at ang kamatayan ay nasa kapalaran. Hindi niya masisisi ang ibang mga practitioner, ngunit iba si Terence. Nasa common world siya, at nakapatay siya ng higit sa isang master mula sa pamilyang Dorian. Ang pamilyang Dorian ay may kabuoang 10 Sky Class Masters, at 6 sa kanila ang namatay. Ngayon, si Vladimir at Geoff na lang ang natitira, habang ang dalawa pa ay hindi man mula sa pamilyang Dorian, ngunit mga guest elder. Ang pamilyang Dorian ay nahulog mula sa pagiging isang matataas na sinaunang sekta tungo sa isang maladyos na pag-iral. Pagkatapos ng lahat, maliban sa Ice Palace at 5 elemento na sekta, karamihan sa mga sinaunang sekta at pamilya ay mayroon lamang 2 o 3 Sky Class Masters. Halimbawa, ang Dark Palace at ang sinaunang bahay na si Fane ay mayroon lamang 1 o 2 Sky Class Masters bago pumasok sina Cheryl at Shalom. Bilang resulta, ang pamilyang Dorian ay itinuring na isang leader level na pag-iral, at gayon pa man sila ay binugbog hanggang sa ilalim ni Terence. Paanong hindi magagalit at magalit si Vladimir? Kaya papatayin niya si Terence tuwing may pagkakataon siya. Naunawaan din ni Vladimir na sina Natoy at Leandro ay may sama ng loob kay Terence. Nagtulungan na silang patayin ang 3 matandang ninuno ng Blood-clad Yellow Spring sect last time, kaya hindi na nila inisip na magtulungan muli. Gumastos si Terence ng maraming pera para kumuha ng mga bodyguard mula sa Blood-clad Yellow Spring sect. Sa secular na mundo, si Vladimir ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya, at pagkatapos na mag-level up si Terence, hindi man lang siya nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Ngunit ito ay ibang kwento sa pagsubok. Sino ang mag-aalaga kung siya ay namatay sa pagsubok? Kahit ang mga tao mula sa Yellow Spring sect ay hindi pupunta dito para protektahan si Terence, tama ba? Dagdag pa, sa pag-iisip, masyado siyang nabigla sa dalawahang mga fiend ng Vajra sect na nakalimutan niya ang tungkol sa pag-iral ni Terence. Ngayong napag-isipan na niya ito, kahit na may pera si Terence para umupa ng Blood-clad Yellow Spring sect, baka hindi niya sila ma-hire bilang bodyguard niya sa lahat ng oras. Kung papatayin niya si Terence ngayon, wala nang masyadong gulo bago mag-level up si Terence. Buntong hininga, isang hakbang na mas mabagal, bawat hakbang ay mas mabagal. Ngayon, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Natoy at Leandro. Nalaman niyang ang Leandro ay ang reinkarnasyon ng matandang ninuno ng Mad Dragon mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at mas tiwala siya sa pagpatay kay Terence ngayon. Tungkol naman sa ibang taong nagbukas ng pinto, ito ay si boksingero na si Wafang mula sa makajos na posisyon ng kamao. Pumunta siya rito upang maghayganti sa kanyang kawawang alagad, ngunit siya ay ibinaba ni Natoy sa sandaling makita siya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay, at ngayon ay mayroon siyang sasabihin. Naglagay si Natoy ng lason sa kanyang katawan, at maaaring kontrolin ni Natoy ang lason upang magkabisa anumang oras, na hinihiling na sana ay patay na siya. Ang lason na ito ay talagang isang espesyal na uri ng chi na nagmula sa kombinasyon ng Wasp Engravings Arts at Chrysanthemum Arts. Katulad ito ng inaanak na si Chi, at magagamit ito ni Natoy para tamaan ang ibang tao at kontrolin sila. Isipin mo na lang kung ang taong ito ay hindi nakinig sa kanya, si Natoy ay magpapagana ng lason, at ang taong iyon ay nasa sobrang sakit na hindi na nila magagamit ang anumang lakas. Kung umatake sila ngayon, siguradong mamamatay sila. Siyempre, epektibo lang ito laban sa mga physical practitioner sa pangmatagalang espiritual na practitioner na maaaring maalis ang kanilang chi kapag naabot nila ang Sky Class, sandali lang. Gayunpaman, kung hindi niya ito malabanan, tiyak na magkakaroon ito ng kaunting epekto. Maaari nitong mawalan ng kakayahang umatake ang tao sa loob ng maikling panahon, at sa gayon ay medyo malakas ang hakbang na ito. Tanging ang isang tulad ni Natoy na may parehong Chrysanthemum Arts at Wasp Engravings Arts ang makakagamit ng hakbang na ito, kung hindi, pareho ang kailangan. At kaya, pansamantalang nasa ilalim ng kontrol ni Natoy ang manlalaban.
Siya ay isang physical practitioner, at walang chi sa kanyang katawan, hindi niya talaga maalis ang lason na chi ni Natoy. Hanggat ang Natoy ay nasa loob ng 100 metro mula sa kanya, ang kanyang chi ay sasabog, at siya ay nasa sobrang sakit na mas gugustuhin niyang mamatay. Wala siyang choice para mabuhay, kailangan niyang maging Natoy at tagasunod ni Leandro, pero lalaban pa rin siya kung may pagkakataon. 3,504. Nakita ni Timur kung gaano kalakas ang dalawang ito, kahit isang Sky Class Master ay tinutulungan silang buksan ang pinto, malamang na walang awa sila. Little hand, what's the background of this? Hindi ko alam yung nasa harap, pero nakita ko yung drawing nung nasa likod. Si Natoy, yung lalaking kilala bilang pinakawalang awa na tao pagkatapos ni Terence. Paliwanag ni Turco. Siya si Natoy. Ang mga mata ni Timur ay kumislap sa pananabik. Saglit niyang bulong sa sarili, saka mabilis na tumakbo. Kuya Natoy, ang dami kong narinig tungkol sa iyo. Napakurap si Natoy, nakatingin kay Timur na may kakaibang tingin. Matapos matiyak na hindi niya kilala ang lalaking ito, tinanong niya, sino ka? Kilala mo ako. Kuya Natoy, galing ako sa Abyssal Swamp Sect sa Foreign Realm. Timur ang pangalan ko. Ilang beses ko nang narinig ang pangalan mo, and I'm here to join you. Mabilis na nagpakilala si Timur. Maliban sa mga sinaunang sekta ng Central Plains, mayroon ding iba pang mga pamilya at sekta sa mga dayuhang lupain, ngunit ang mga sekta na ito ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa Central Plains. Namuhay sila ng sarili nilang buhay, at lumitaw lamang noong bubuksan na ang Sky Class Island. Pinili ni Timur na kumampi kay Natoy dahil gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Nagkaroon siya ng conflict kay Turner na tumakbo muna, at pagkatapos ay kay Terence, kaya natural, hindi na siya makakampi kay Terence. Malamang hindi siya tatanggapin kung gagawin niya. Hindi siya kumbinsido, alinman gusto niyang turuan si Terence at si Turner ay nagpatakbo ng leksyon, at ang pinakamagandang pagpipilian ay si Natoy. Nabalitaan niya na si Natoy at Terence ay may isang uri ng awayan sa pagitan nila, at na siya ay isang medyo malakas na tao rin basta ginawa niya ito ng tama, tiyak na makakalaban niya muli si Terence, at masisiyahan siya sa kanyang sarili noon. Sa totoo lang, nasa ilalim pa rin siya ng impluwensya ng madilim na bahagi ng kanyang isipan, iniisip na napahiya si Terence nang turuan niya si Turner na magpatakbo ng leksyon. Oh! Medyo nalito si Natoy paano nalaman ng lalaking ito kung sino siya. Maiintindihan kong ang mga tao mula sa Central Plains ay sasama sa kanila. Ano ang lakas mo? Nais matiyak ni Natoy na ang taong ito ay hindi masyadong mahina at gusto ang kanyang proteksyon sa kabutihang palad ay nakakuha siya ng ilang puntos mula sa pagsusulit. Hindi naisip ni Natoy na magkaroon ng mas malakas na tagasunod, tulad ng kung paano nagkaroon ng grupo ng mga tagasunod si Terence. Ngunit ang pangunahing problema ay hindi niya kayang dalhin ang isang pasanin. Kung kailangan niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid kapag siya ay pumunta sa paglilitis, maraming bagay ang dapat gawin. I'm Sky Class Late Phase Peak. Kasabay nito, ipinakita ni Timur ang kanyang lakas, at pagkatapos ay itinuro si Turco, kaibigan ko rin siya, na may parehong antas ng lakas. Bagamat hindi alam ni Turco kung bakit kasama ni Timur si Natoy, tiyak na isang magandang bagay ang magkaroon ng malakas na sumusuporta sa kanya sa pagsubok. Sumama lang siya kay Timur dahil gusto niyang makahanap ng susuporta sa kanya kung hindi niya ito kakayanin ng mag-isa, at mamamatay siya sa pagsubok. Natoy, since sincere naman sila sa pagiging underlings mo, dapat kunin mo sila. Mahinang sabi ni Leandro. Oo, Leandro bro. Tumango si Natoy, sige, kung ganoon, sumunod kayo sa akin. Ito ang amo ko, si Leandro, at ang Mad Dragon Patriarch ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Kailangan ninyong magpakita ng paggalang. Tumingin si Timur kay Leandro nang hindi malay isang lalaking ganito na kabata. Napakalakas niya talaga. Gayunpaman, iniisip ang kasamaan ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, hindi nakakagulat na siya ang patriarch sa murang edad. Greetings, Patriarch Chris Dragon. Lumapit din si Turco upang batiin si Natoy at Leandro. Sabay na tayong kumain. Mamamatay na ako sa gutom sa daan dito. Sabi ni Leandro sabay kaway ng kamay, sinabihan ng lahat na kumain muna.
I'm sorry, pwede ka bang magparehistro? Maingat na naglakad ang tindera na nakasuot ng 8 trigram robe. Nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ng bisita, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Irehistro mo ang nanay mo. Sa tingin mo ba peke ako? Sinampal ni Leandro ang tindera at pinatumba. Hindi na siya ang normal na Leandro, siya ang Mad Dragon Patriarch, si Leandro. Ang Sky Class Island plan ay pinasimulan niya at ng Charlie Patriarch, kaya nakakausap lang niya ang Charlie Patriarch. Kung sino pa man yun, hindi man lang siya makikialam kay Leandro. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay isang kailangang-kailangan na sekta sa pagbubukas ng Sky Class Island. At isa sa kanila si Natoy. Ang trabaho ni Natoy ay pareho sa lahat ng iba pang mga tagapagmana, siya ay sumisipsip ng demonyong chi sa pasukan at bawasan ang pressure sa mga tagapagmana. Tanging ang isang tulad ni Natoy ang maaaring sumipsip ng chi, kaya't may karapatan si Leandro na maging mayabang. Hindi mo mabubuksan ang Langit Class Island kung hindi mo kami hahanapin. Pagkatapos lamang mamatay ang Mad Dragon Patriarch na ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay tumanggi, at si Patriarch Charlie ay nagsimulang huwag pansinin ang mga ito. Ngunit ngayon, muling nabuhay si Leandro. I wouldn't dare. Mapait ang ekspresyon ng tindera na nakasuot ng damit ng bagwa na binugbog. Hindi niya inasahan na ang mga tao mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay magiging napakalaki, ngunit hindi na siya naglakas loob na tanungin pa sila. Pinapapasok lang niya ang mga ito habang palihim niyang dinadial ang numero ng telepono ni Ancestor Charlie. Inihatid ni Leandro si Natoy patungo sa restaurant na may pagmamayabang, ngunit pinigilan siya ni Timor sa kalagitnaan. Sandali. Anong ginagawa mo? Hindi natuwa si Leandro. Pag-usapan natin ito sa hapunan. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi, may mahalagang bagay na kailangan kong ipaalala sa nuno. There's a ruthless man eating with his family in the restaurant, Timor said. Huwag papasukin ang sinuman. Mapaparusahan sila kapag pumasok sila. Ano? Sino ba namang mayabang na mag-ookupa sa restaurant na mag-isa? Hindi ba't iyon ang palagi kong ginagawa? Matagal na akong nabubuhay, at walang maraming tao na maglalakas loob na kumilos ng cool sa harap ko. Natutuwang sabi ni Leandro. Oo, pero napakayabang ng taong ito. Oo. Tumanggo si Timor. Ngayon lang, natakot kami ni Turco sa kanya. Ano ang isang oso, natakot ka sa iyong mga wits na ganyan? Gusto kong makita kung sino ang nasa loob at kung tatakutin ba nila ako. Malamig na tumawa si Leandro, hindi man lang nababahala. Tama, tingnan natin kung sino ang tinatakot kung sino. Tumanggo si Natoy magsisimula pa lang, at magpapakitang gilas na sana nang dumating ang lalaking ito na kumakatok sa kanyang pinto. Sinabi ng taong iyon na ang pangalan niya ay Terence. Mahinang sabi ni Timor. Wala akong pakialam kung ano ang tawag sa kanya. Huminto si Leandro sa kanyang kinatatayuan at lumingon kay Timor. Anong sinabi mo? Terence ang tawag sa kanya. Si Natoy, sa kabilang banda, ay medyo nabigla kadadating lang niya, at nakalaban na niya si Terence. Kung gayon ang mga kaaway ay talagang nagkikita sa isang makitid na kalsada. 3,505. Tama, si Terence. Nabalitaan ko na napakahirap niyang pakisamahan ng freelancer kahit ako ay na-kick out. Ang tanging kumakain sa loob ay si Terence, ang kanyang 2 miyembro ng pamilya, at isang follower na tinatawag na Turner ang tumakbo. Sabi ni Timor, pinapaypayan ang apoy. Sa sandaling ito, kahit na si Trixie ay kailangang umamin na si Timor ay talagang mahusay sa paghahasik ng kaguluhan sa ilang salita lamang, nailipat na niya ang lahat ng puot at kaguluhan sa Natoy. Magkaaway na sina Natoy at Terence, at ngayong sinabi ni Terence na hindi niya sila pinapapasok, hindi siya magiging Natoy kung kaya pa niya itong tanggapin. Gaya ng inaasahan, nagngangalit muna si Leandro na nakatayo sa tabi ni Natoy. Natoy, pasok tayo at tingnan natin kung ang matandang kaibigang iyon na si Terence, batiin man lang natin. Matagal na. Nairita niya ang kanyang pantalon sa King Kong duo sa West Star Mountain noong nakaraan, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng gulo para kay Terence dahil sa banta.
Pagkatapos ng lahat, ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay nasa ilalim ng proteksyon ng King Kong Duo, at si Terence ay tinanggap ng sekta, kaya kinailangan siyang bigyan ng mukha ni Leandro. Gayunpaman, ang isang tagapag-empleyo ay isang tagapag-empleyo pagkatapos ng lahat. Ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay nasa ilalim ng King Kong Duo fins, ngunit si Terence ay ginawa na niya ang lahat para bigyan sila ng mukha. Bukod pa rito, hindi maiiwasan ang mga salungatan sa paglilitis. Paanong nalaglag sa kanya ang blood-clad Yellow Spring Sect dahil sa isang amo? Ito ay malinaw na imposible. Sige. Tumango si Natoy at sumunod sa likuran niya, nagmamayabang papasok sa restaurant. Sumunod sa likuran niya sina Vladimir, pugilist na si Wafang, Timor, at Turco. Bang! Sinipa ni Leandro ang pinto. Si Terence ay kumakain kasama sina Jenny at Melissa, at napatalon siya sa biglang boses. Lumingon si Terence para makita sina Leandro at Natoy na naglalakad. Hindi ba ito si Mr. Terence? Long time no see? Natatawang sabi ni Leandro, I wonder if you've remembered your old classmate. Sino ang laging gustong pumatay sa iyo? Walang pakialam na tumingin si Terence kay Leandro. Sky class late face peak. Hindi naman mabagal ang pag-level up ng lalaking ito. Hindi niya alam kung anong uri ng natural na kayamanan ang ibinibigay sa kanya ng araw-araw at araw-araw na sekta para talagang makapag-level up ng ganoon kabilis. At si Natoy naman ay isang buong bilog na. Noong nakaraang pagkakataon, sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, tinamaan siya ng pag-atake ni Terence, at naging demonyo ito sa kanyang puso. Hindi niya akalain na makakaahon siya ng ganoon kabilis what a martial arts genius. Lalong naghihinala si Terence na pumunta siya sa lungsod ng Starfield bilang isang bitag na ginawa ng mga tao sa likod niya. Kung hindi, paano ito nagkataon na ang lahat ng mga babae sa paligid niya ay mga tagapagmana, at lahat ng mga kaklase sa paligid niya ay mga henyo sa martial arts? Gayunpaman, ang taong ito na nakakakita sa buong laro mula sa simula ay isang master. Kahit si Yasi ay hindi maikukumpara sa kanya sa mga tuntunin ng hula. Si Propeta Yasi ay napakalakas na, ngunit kumpara sa taong ito, siya ay wala. Leandro, anong meron? Mahinang tanong ni Terence. Haha, wala ito. Alam mo kung bakit ay si ako natatawang pananakot ni Leandro. Noon pa man ay gusto niyang mahulog si Cheryl sa kanya, kaya palagi siyang gumagamit ng malambot na taktika. Ngunit pagkatapos sumanib sa personalidad ni Kwanglong, naging mas desidido at walang awa siya, at ang kanyang pag-iisip ay naging matured ng husto. Si Cheryl ay isang magandang babae, ano ang silbi ng paghabol sa kanya pagkatapos ng lahat ng oras na iyon sa araw-araw at araw-araw na sekta? Ang lakas ay ang lahat. Pumunta ka ba sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta at sinalakay ang iyong utak ng Diablo Chi, na ginawa kang tulala? Tumingin si Terence sa kanya, kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Ihahatid na kita. Hindi kita pinatay noon dahil kaklase mo ako, pero hindi na ako ang Terence ng nakaraan. Kaya kung pumatay. Nakapatay na ako ng ilang eksperto mula sa 5 elementong sekta, hindi ko na kailangan ng iyong pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Good? Very good. Do you dare to challenge us during the trial? Nagsisimula ng magalit si Leandro. Sino pa ba ang naging walang galang sa kanya mula noong siya ay naging baliw na ninuno ng dragon, maliban sa dalawahang halimaw ni Vajre? Boring, nababaliw ka na ba? Hindi kita papatulan. Kung gusto mong mabugbog ka, pumunta ka sa inn at i-cancel mo ang registration mo. Bubugbugin muna kita. Mahinang sabi ni Terence. Ayaw niyang bigyan ng anumang bagay si Ancestor Charlie na gagamitin laban sa kanya. Sa sandaling nag-check-in siya sa inn, hindi siya makakalaban ng pribado bago ang paglilitis. Mabuti sana kung noon pa, ngunit kinailangan ni Terence na lumahok sa pagsubok na ito. Kung hindi para sa kanyang sarili, ito ay dapat para sa mga tagapagmana. Ayaw ni Terence na magdulot ng anumang gulo, ngunit ang walang katapusang Saturday ni Leandro ay nababahala. No problem. Hindi ako nakaregister pagdating ko, kaya wala pa ako sa trial. Kung hindi ka kumbinsido, mag-away tayo.
Diretsyong sabi ni Leandro. Sigurado ka ba? Tumingin si Terence kay Leandro na may kakaibang ekspresyon, wala ba sa isip ang lalaking ito? Isang sky-class late phase peak na humahamon sa isang buong bilog. Sa katunayan, ang hindi alam ni Terence ay si Leandro ang nagtatag ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Paano niya magagawa iyon nang walang kapangyarihan? Taglay ni Natoy ang lahat ng kakaiba at mahiwagang sining, at hindi maaaring wala si Leandro. Dagdag pa, kahit na natalo si Natoy sa pagsusulit, kinailangan niyang bigyan si Leandro ng isang tabletang panlinis ng buto upang mapatahimik ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta at magising sila sa kanya. Matapos inumin ang tableta at ilabas ang lahat ng lason sa kanyang katawan, matagumpay na sumanib si Leandro sa mana ng kaluluwa ng Mad Dragon Patriarch. Ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay talagang napakasama. Tama. Gayunpaman, para hindi masira ang relasyon natin, ikaw at ako ay titigil kapag tayo na. Kaya nating saktan ang isa't isa, ngunit hindi tayo maaaring maging walang awa. Sabi ni Leandro, nag-aalala na baka gumawa si Terence ng isang bagay na hindi niya inaasahang gagawin. Haha. Tumawa si Terence. Sumusuko na si Leandro pagkatapos ng laban. Gayunpaman, talagang ayaw ni Terence na patayin si Leandro. Hindi pa daw siya tapos sa registration, pero nasa in na siya. Kung talagang pinatay niya ito, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa ninuno ng Charlie at sa kalokohan ni Harry. Sige, hintayin mo muna ako. Hayaan mo akong tapusin ang pagkain ko. Sige. Kinagat ni Leandro ang kanyang mga ngipin. Si Terence ay magaling umarte, ngunit si Leandro ay nagpakawala pa rin ng isang malamig na ngiti. Ang akala ng lahat ay may trumpo si Natoy, ngunit si Leandro ay mayroon din. 3,506. Tuwang-tuwa si Leandro na mapahirapan si Terence gamit ang kanyang sariling mga kamay. Wala siyang pakialam na maghintay ng kaunti pa. Dinala niya si Natoy at ang iba pa para umorder ng pagkain, at nagsimulang kumain sa isang mesa na hindi masyadong kalayuan. Si Timor, sa kabilang banda, ay may kahangahangang hitsura sa kanyang mukha. Sigurado siyang matalino, na nakikipag-away sa Diyos ng araw-araw at araw-araw na sekta kay Terence sa ilang salita lamang, at naging hamon pa ito. Masaya siyang makitang binugbog si Terence, at pagkatapos ay matapakan niya si Turner at tumakbong muli. King bastard, ipapakita ko sa iyo na ang iyong tagapagtaguyod, Terence, ay isa ring basura. Kahit tumakbo si Turner ay tinulungan ni Terence, alam niya ang kanyang ginagawa. Wala siyang anumang relasyon kay Terence, at isa ng himala na tinulungan siya ni Terence minsan. Hindi makatutuhanang asahan na tutulungan siyang muli ni Terence. Si Terence lang siguro ang nag-aalaga sa kanya. At kaya, tumakbo si Turner ng mabilis na tinapos ang kanyang pagkain, at umalis kaagad sa restaurant nang makita niya si Natoy at ang iba pa. Ayaw na niyang magdulot pa ng gulo kay Terence. Halatang nasa panig ni Natoy ngayon si Timor, kaya kung dumating si Terence na naghahanap ng gulo sa kanya, tutulong ba siya o hindi? Gayunpaman, habang naglalakad siya palabas ng restaurant, narinig niyang may nag-uusap tungkol sa Natoy. Ito ay ang ibang mga practitioner, nakikipag-chat sa may-ari. Ang 8 Trigram Road Manager ay nagulat lang kay Patriarch Charlie tungkol sa pang-araw-araw at araw-araw na pagmamataas ng sekta, ngunit walang sinabi si Patriarch Charlie. Pagkatapos ng lahat, ang 5 elemento na sekta ay hindi na katulad noong nakaraan. Noong nakaraan, kaya nilang sugpuin ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ng may ganap na kahusayan, ngunit ngayon, ilang eksperto na ang natitira. Dagdag pa, ang Sky-Class Island Plan ay talagang nangangailangan ng tulong ni Natoy. Talagang hindi nila kayang saktan siya. Dahil dito, sinabihan ng ninuno ng Charlie ang tindera na huwag silang pakialaman sa ngayon. Gayunpaman, bagamat alam ng tindera na nakasuot ng bagwa na hindi siya kapare sa kanila, maaari pa rin siyang magreklamo ng palihim. Nagkataon lang na may ilang mga magsasaka na naroroon, kaya lahat ay nagsimulang mag-chat. Sinabi nila sa kanya ang mga bagay na ginawa ni Natoy sa makajos na posisyon ng kamao na si Hall at Vladimir, at habang nagulat ang may-ari, pinagpapawisan din siya. Natutuwa siya na hindi siya nakipag-away kay Natoy, kung hindi, nasa kamay niya rin.
Hindi inaasahan ni Renden na magiging ganito kalakas si Natoy para makontrol ang isang peak physical practitioner ng Divine Fist position. Hindi ba siya masyadong mabisyo? Huwag hayaang kontrolin niya si Terence. Hindi niya alam ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sining ng practitioner ni Natoy. Naisip niya na ganoon din iyon, kaya kailangan niyang paalalahanan si Terence. Nakita niya na si Vladimir ay tagasunod din ni Natoy, at naisip niyang nasa ilalim siya ng kontrol ni Natoy. Tumakbo si Turner at bumalik sa restaurant at bumili ng bote ng tubig. Umupo siya sa tabi ni Terence na parang walang nangyari. Medyo nalito si Terence. Bakit bumalik si Turner? Kuya Linford, makinig ka sa akin. Alam mo ba ang tungkol kay Natoy? Tumakbo si Turner na hininaan ang boses. Oh. Anong meron? Napakurap si Terence. May nag-uusap tungkol kay Natoy sa labas, narinig ko. Hindi nag-aksaya ng oras si Turner at direktang sinabi. Nabalitaan kong nakipag-away si Natoy sa makajos na kamao na si Halls Master Wafang sa kanyang pagpunta rito. Gusto niyang mag-higanti para sa disipulong napilayan noong nakaraan, ngunit bago pa man magsimula ang laban, pinabagsak siya ni Natoy sa isang galaw, at naging tagasunod niya. Oh! Hindi marunong lumaban. Divine Fist Palace. Naging tagasunod ka ni Natoy. Kumunat ang noo ni Terence, medyo nagulat. Noon lang niya nakita si Vladimir, at naiintindihan niya kung bakit kasama niya si Natoy. Mas marami siyang napatay sa pamilya niya kaysa kay Natoy, kaya normal lang na magkampi sila. Ngunit ang ibang tao ay Fistmaster Wafang mula sa banal na posisyon ng kamao. Si Chuck ng Divine Fist Hall ay tagasunod ni Terence, at ngayon itong Wafang ay tagasunod ni Natoy. Anong kabalintunaan, ano ang lakas ng Panginoong Wafang na iyon mula sa banal na kamao na palasyo? Paano ito nagawa ni Natoy? Hindi alam ni Terence kung gaano kalakas ang sparring master na ito, ngunit alam niya na kailangan niya maging malakas para makasali sa pagsusulit sa Sky Class at ginawa siyang follower ni Natoy, medyo hindi ka panipaniwala. Hindi kaya pagkatapos ng Wasp Engravings, Thorn Arts, at Hellfist Arts, natutunan ni Natoy ang ilang makapangyarihang arts. Sa pag-iisip tungkol dito, posible. Pagkatapos ng lahat, si Natoy ay nagkaroon ng isang buong grupo ng mga kakaibang trick sa kanyang mangas. Hindi siya magiging napakayabang sa pagkakataong ito kung hindi siya kumpiyansa. Isang Sky Class Late Phase Peak Physical Practitioner. Isa siyang top-notch expert, mas makapangyarihan pa sa ordinaryong cultivator sa Great Circle of Spiritual Cultivation. Napabuntong hininga si Turner, hindi ko alam kung paano ito nagawa ni Natoy, ngunit narinig ko na sinampal niya ang manlalaban na Wafang na iyon, at nahulog siya sa lupa at nagsimulang gumulong-gulong sa sakit. Ano? May kabalbalan ba? Tanong ni Terence, natigilan. Hindi kaya na kontrol ni Natoy ang isang taong kapareho niya sa isang simpleng galaw. Ano ang kanyang pinaasa? Ito. Bagamat chismis lang, sa tingin ko ay totoo nga siguro. Kung hindi, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kasali ang pugilist sa kanila. Ang pugilist at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay may matinding puot. Tahimik na tumakbo si Turner, dagdag pa, hinala ko na si Vladimir ay pinaamo din ni Natoy siya ay isang Sky Class Late Phase Pick na. Hindi na siya kailangang maging tagasunod. Tingnan mo ang paraan ng pakikitungo nila ni Master Wafang kay Natoy, iba talaga ito sa Timor, S. Si Timor yung tipong ginagamit ang lakas niya para makipaglaban kay Natoy, pero yung dalawang yun, parang takot talaga kay Natoy. Maaasahan ba ang iyong impormasyon? Bahagyang tumango si Terence. Kailangan niyang aminin na tumpak ang pagsusuri ni Rendan. Tao, maluwag na cultivator lang ako, wala akong information channels. Kanina lang may narinig akong pinag-uusapan nung lumabas ako, so I took note of it. Rendan said, Kuya Linford, ingat ka lang. Aalis na muna ako. Ayokong magkaroon ka ng gulo. Masama kung gagamitin mo ako para manggulo. Tumango si Terence at tinapik ang balikat ni Rendan. Maganda ang impresyon niya sa lalaking ito. Tumakbo si Turner at tahimik na umalis. Napansin ni Timor ang kanyang pagbabalik, ngunit hindi siya nagdulot ng anumang gulo.
Ngayong sinimulan na ni Natoy na puntiryahin si Terence, walang saysay na gumawa siya ng kahit ano. Mangyaring magbigay ng ilang buwan ng boto sa mga Murloc. Salamat po. A. 3,507. Kung si Terence ay tumayo para tumakbo si Turner, ito ay kalabanan niya si Terence, na hindi naaayon sa kanyang orihinal na intensyon. Kung gusto niyang target na tumakbo si Turner, kailangan niyang maghintay hanggang matapos si Terence. Tinapos ni Terence ang kanyang pagkain at tumingin kay Leandro. Tapos na ako, tapos ka na ba? Kakasimula pa lang natin kumain, kaya hindi natin maubos. Sabi ni Leandro. Then I'll go back and rest. Since you gave up the challenge, I'll take it as you've lost. Sabi ni Terence. Ikaw. Hindi na kinaya ni Leandro anong klaseng loika ito. I can wait for you to eat, pero hindi mo ba ako kayang hintayin na kumain? Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Gayunpaman, si Terence ay tila hindi isang makatwirang tao. Hindi pa siya naging isa noon, at sinipa niya siya sa unang araw ng paaralan. Si Leandro ay humagulgol sa kanyang mga ngipin nang walang magawa, sige, kaya pa rin kitang harapin na hindi kumakain. Tara na. Leandro bro, please. Mabilis na binuksan ni Boxer Wafang at Vladimir ang pinto para sa Leandro. Si Leandro at Natoy ay naglakad sa unahan, kasama sina Timur at Turco na sumusunod sa likod ng magalang. Dumating ang grupo sa isang open space sa harap ng inn bago sinabi ni Terence, ano ang dapat makipagkompetensya. Sabihin mo sa akin, hindi kita kayang patayin, ang gulo mo. Dapat mong malaman na ako ang pinakamagaling na pumatay sa mga kalaban ko sa ilang segundo. Masyadong masakit magsalita ng instant kill. Magkaklase tayong lahat. Paano ba naman to, maglalaban tayo ng ilang galaw? Kung matalo ka, mas mabuting tumigil ka na. Sabi ni Leandro sabay wagayway ng kamay. Oh, paano kung matalo ka? Tanong ni Terence. Hindi ako magpapatalo. Confident na sabi ni Leandro. Napangiti si Terence sa sinabi ni Leandro. May mga taong ganyan, mayabang hanggang sa katatawanan. Ngunit walang magagawa si Terence para gawin si Leandro. Kung natalo si Leandro, so be it. Walang magagawa si Terence sa kanya. Kaya ba niya itong patayin? Halatang hindi. Gusto ni Terence na manatiling mababang profile sa pagsusulit. Kung siya ang pumatay sa kanya, makakasali pa kaya siya sa pagsubok. Kalimutan mo na, simulan na natin. Mahinahong sabi ni Terence, na ikinakaway ang kanyang kamay. Tumigas ang mukha ni Leandro habang pinipisil ang kamay. Isang malagintong dragon na letigo ang lumitaw sa kanyang kamay, ito ang makalangit na sandata ng Mad Dragon Patriarch. Nagbago ang mukha ni Terence, hindi niya akalain na maglalabas si Leandro ng makalangit na sandata. Dapat malaman ng isang tao na sa panahong ito kung saan ang mga panday ay nawala na, napakahirap na makakuha ng isang sandata na may grado sa langit na may sariling katangian. Hindi banggitin ang pagkuha ng isa na tumutugma sa mga katangian ng isang tao, kahit na ang pagkuha ng isa sa iba pang mga katangian ay napakahirap. Ang mga sekta lamang na may mayayamang pundasyon ang magkakaroon ng mga ito, gaya ng mga sinaunang sekta. Imposibleng magkaroon ng isa ang mga ordinaryong sekta at aristokratikong pamilya. Ang galit ng Mad Dragon. Sigaw ni Leandro. Ang letigo ay parang baliw na dragon, nagniningning na may gintong liwanag habang hinahampas nito si Terence. Ang ulo ng letigo ay parang ulo ng dragon na nagdere ng apoy, at ang init ay nagpapawis sa mga tao. Ito ang mantra na nilinang ng Mad Dragon Patriarch, na tinatawag na Mad Dragon Divine Technique. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay isa ring napakalangit na paraan ng paglilinang. Ito ay makikita mula sa pangalan lamang. Isa itong baliw na dragon. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang mga dragon. Bukod dito, isa itong baliw na dragon. Gaano ito kalakas? Noon, ang Mad Dragon Patriarch ay isa ring kilalang figure sa sinaunang mundo. Maari pa niyang makipaglaban kay Patriarch Charlie, ngunit napatay siya ng dalawahang halimaw ng kaharian ng Vajra. Kung hindi, kakaunti ang magiging kapareha niya. Kahit na si Leandro ay Sky Class late phase peak lang ngayon, isa pa rin siyang makapangyarihang nilalang.
Hindi lamang ang enerhiya ng Golden Dragon na inilabas niya ay napakalakas, ngunit mayroon din itong isang uri ng mapang-ipang enerhiya na maaaring sumipsop sa puso ng mga tao. Isipin na lang kung gaano kalakas ang pressure ng dragon. Sa mga alamat, ang mga dragon ay ang mga hari ng lahat ng hari. Kung hindi, ang mga sinaunang emperador ay hindi matatawag na tunay na dragon na anak ng langit. Ang ganitong uri ng aura ay maaaring maging sanhi ng panginginig ng mga magsasaka sa kanyang harapan, na parang may bundok sa kanilang harapan. Sa harap ni Leandro, kahit isang practitioner na medyo mahina ang puso ay luluhod sa takot. Malakas man ang puso ng isa, hindi nila magagamit ang chant. Pagkatapos ng lahat, ang presyon ng isang dragon ay hindi biro. Sa lakas ng Golden Dragon, naisip na ni Leandro kung paano gagapang si Terence sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil, nagsisimula ng manginig ang mga tao sa paligid, hindi pa banggitin si Terence. Flop! Flop! Ang unang lumuhad ay hindi si Terence, ngunit ang mga alipores ni Leandro maliban sa Natoy, ang iba ay nakaluhod, takot na takot tumingin kay Leandro. Sa kabilang banda, ang Natoy at Leandro ay may parehong sining ng practitioner, at ang Natoy ay maaaring sumipsop ng anumang lason, chi, o enerhiya, kabilang ang presyon. At kaya, maliban sa nahihirapang harapin ang pressure, wala talagang nagawa si Natoy. Sina Melissa at Jenny, sa kabilang banda, ay naramdaman ang pagpintig ng kanilang mga puso, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi sila lumuhod. Napahawak sa kamay ni Terence ang latigo ni Leandro. Tumingin si Terence kay Leandro at walang pakialam na nagsalita, ano ang impyerno? Masaya. Ito ba ay isang furry work? Go! Nanlaki ang mga mata ni Leandro habang nakatingin kay Terence. Hindi napigilan ng pressure si Terence, at sa halip ay nasa kamay niya ang sandata. Ano ang kahulugan nito? Imposible yun. Ang kanyang galit na Dragon's Fury ay epektibo sa sinumang magsasaka. Hanggat ang isa ay isang magsasaka, tiyak na mararamdaman nila ang kanyang panggigipit, maliban kung ang kabilang partido ay hindi isang magsasaka. Ngunit si Terence ay isang practitioner, at isang top tier doon. Paanong hindi gagana ang Lindros Dragon's Fury kay Terence? Kahit na ang nagngangalit na Dragon's Fury ay mukhang napakasilaw, ang lakas ng pag-atake nito ay talagang hindi ganoon kahusay. Ang pangunahing layunin nito ay upang hadlangan ang kalaban. Hanggat nawasak ang psychological defense line ng kalaban, hindi ba nila magagawang lumaban sa gusto nila? Bakit ayos ka lang? Nagulat na tanong ni Leandro. What do you mean I'm fine? Are you crazy? Tinatakot mo ako gamit ang electric cannon at nagkakaproblema ako. Akala ko tumaas ang katalinuhan mo pagkatapos mong pumunta sa araw-araw at araw-araw na sekta. Hindi ko inaasahan na ikaw ay sobrang clumsy. Nagsisimula kang takutin ang mga tao kapag hindi ka sapat na malakas. Walang pakiyam na sabi ni Terence. Imposible, maghintay ka na lang. Wayayayayayaya. Umungol si Leandro nang lumitaw sa likuran niya ang isang ilusyonaryong imahe ng isang dragon. Ito ay tinawag na Dragon Totem, ang pinakahuling practitioner's art ng Frenzied Dragon. 3,508. Nang lumitaw ang Dragon Totem, ang lahat ng mga practitioner ay kailangang lumuhod. Isa itong martial skill na maa-activate lang sa peak ng late phase ng Sky Class, at ang paggamit nito ay nakakaubos ng maraming enerhiya nila. Gayunpaman, upang talunin si Terence, walang pakialam si Leandro. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na galaw at hindi naniniwala na si Terence ay hindi magpapasakop sa kanya. Hindi banggitin ang mga magsasaka, maging ang mga espiritong hayop na kapareho ng antas ay kailangang lumuhod at magpasakop sa kanya. Anong ginagawa mo? Magic. Tumingin si Terence kay Leandro at mahinang nagtanong, hindi mo ako tinawag dito para lang makita kitang naglalaro, di ba? Baliw ka ba? Meron ba? Kung wala nang iba, babalik ako. Imposible. Nakabuka ang bibig ni Leandro habang nakatingin kay Terence, naganap na maayos. Ang panlilin lang na ipinagmamalaki niya ay hindi gumana kay Terence.
Isa itong sining ng practitioner na nilikha ng sinaunang baliw na dragon, at nagkaroon ito ng malakas na epekto ng pagsupil sa practitioner, lalo na sa huli. Kung sino man ang nakakita nito ay kailangang yumukod dito, ngunit si Terence ay walang ginawa, ito ay masyadong hindi makatotohanan. Wayayayayayaya, go to hell. Itinaas ni Leandro ang kanyang dalawang kamay at gumawa ng kakaibang kilos, at ang dragon totem sa kanyang likuran ay lumiwanag. Ang mga sining ng practitioner ni Leandro ay labis na nadaig at lumalaban sa langit, sila ay mga sining mula pa noong unang panahon, at kapantay ng mga sining ng krisantemo ng Natoy. Hindi maintindihan ni Leandro kung bakit hindi gumana ang kanyang arts kay Terence, ngunit napansin din niya na maayos sina Jenny at Melissa. Hindi ba ito gumana kay Terence? Hindi ito siyentipiko. Hindi payag si Leandro na sumuko ng ganoon lang. Siya ay umungal, at ang dragon totem sa kanyang katawan ay hindi nawala. Muli niyang pinagpag ang letigo ng golden dragon sa kanyang kamay, kumawala mula sa kamay ni Terence at tinamaan ang ulo ni Terence. Tumingin si Terence kay Leandro na may ngiti na hindi masyadong ngiti. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay si Leandro ang follower niya noong nag-aaway sila. Parang hindi siya ang sumuko sa kanya, kundi Leandro. At ngayon, palakas ng palakas ang pakiramdam. Sinubukan ni Terence na gamitin ang kanyang sining at sumigaw, higa. Natigilan si Leandro, at parang nakatanggap lang siya ng suntok, napahiga siya sa lupa, sa sobrang takot na tumingin kay Terence sa mata. Puno ng pagkabigla at pag-ayaw ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay wala sa kanyang kontrol. Nagulat din si Terence sa sitwasyon ni Leandro, ngunit mabilis siyang nakaisip ng posibilidad. Ang sining ng practitioner ni Terence ay tinawag na sining ng Dragon Mastery, at ang sining ng practitioner ni Leandro ay tiyak na nauugnay sa dragons. Hindi kaya nagkaroon ito ng restraining effect. Noong unang nagsimulang mag-cultivate si Terence, naisip na niya na ang sining ng pangalan ng Dragon Mastery ay napaka-cool. Upang makontrol kahit isang dragon, iyon ay napakalakas. Kaya't hindi nakakagulat na ang sining ng practitioner ni Leandro ay maaaring supulan siya. Tila ang pangalan ng sining ng Dragon Mastery ay hindi lamang palabas. Pinahinto rin ni Leandro ang sining ng practitioner, ngunit nabawasan ng husto ang pressure sa kanya. Sinubukan niyang tumayo, at nalaman niyang kaya niya. Ano ang nangyayari? Napakurap si Leandro. Ilusyon ba iyon? Ang galaw niyang ito ay hindi pa nabigo noon. Kaya naman, naisipan niyang subukan ito at muling ipinakalat ang divine skill ng Mad Dragon. In the end, biglang bumalik ang ganyang pressure. Sa sobrang pagkadismaya ni Leandro, napagtanto niyang kailangan niyang magpasakop kay Terence sa tuwing gagamitin niya ang sining sa harap niya, hindi ba't ganoon din ito sa ibang tao? Bakit pakiramdam niya ay magpapasakop siya kay Terence? Imposible. Hindi niya ito matatanggap. Hindi niya ito matatanggap. Leandro, ikaw ba ang magiging tagasunod ko? Mukhang tama si Propeta Yasi, nakatadhana kang maging kapatid ko. Mapanuksong sabi ni Terence habang nakatingin kay Leandro. Propeta Yasi. Napakurap si Leandro nang mapagtanto niya kung sino ang propeta. Marami siyang nilinlang noon ni Yasi, at nagngangalit siya sa galit. Huwag mo na itong pag-usapan, makikita natin ang katotohanan sa paglilitis. Gawin mo ang gusto mo. Sige, dahil lumuhod ka, talo ka na. Kung wala nang iba, babalik ako. Sabi ni Terence habang kumakaway sa dalawang babae, at pumasok silang tatlo sa inn. Tumakbo si Turner habang pinagmamasdan mula sa malayo habang binababa ni Terence si Leandro. Nagulat siya at hinangaan si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Leandro naman ay ayaw sumuko pero wala siyang choice. Natalo siya sa unang laban, at gusto niyang gamitin si Terence para itatag ang kanyang dominasyon. Wala siyang magagawa kay Terence, ngunit ang pagpapasakop kay Terence sa kanya ay isang kasiya siyang bagay. Hindi ba si Terence ang numero 1 sa ilalim ng makalangit na daw? Ngayong nagsumite na ang numero 1 sa Leandro, hindi ba siya ang naging numero 1? Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay naging mga bula. Lindros Practitioner's Arts nagtrabaho sa lahat ng practitioner below the Sky Realm, ito ay isang bagay lamang kung gaano ito kaepektibo.
Maaaring mabisa ito laban sa isang eksperto sa antas ng ninuno na si Charlie, ngunit ang ninuno na si Charlie ay maaaring mag-react ng napakabilis at hindi mapigilan ng masyadong mahaba. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi naapektuhan. Hindi inaasahan ni Natoy na mangyayari ito na balik lang siya sa katinoan pagkaalis ni Terence. Leandro bro, gusto mo tulungan kita? Hindi, isa kang trump card, kailangan mong gamitin sa pagsubok. Hindi ka makakalaban kay Terence ng masyadong maaga. Umiling si Leandro. Ayaw niya, pero kailangan niyang tanggapin. Bumalik na tayo. Sige. Tumango si Leandro at sumunod. Ang iba naman ay hindi nagtaksil kay Leandro matapos siyang makitang natalo, hindi nila kakayanin ang Natoy na mag-isa, lalo pa ang isang kasing lakas ng Leandro. Nagtataka si Terence habang naglalakad bakit maayos sina Jenny at Melissa. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang tanging posibleng paliwanag ay mayroon silang chi sa kanilang mga katawan. Marahil ang chi na nabuo niya sa pamamagitan ng sining ng Dragon Mastery ay nagawang labanan ang baliw na kapangyarihan ng dragon ni Leandro. Hindi niya magawang magpasakop si Leandro sa kanya, ngunit maiiwasan man lang niyang supulensya nito. Sa sumunod na 2 araw, hindi na ginulo ni na Leandro at Natoy si Terence. Nang dinala ni Terence sina Jenny at Melissa sa restaurant para kumain, umakto sila na parang wala silang nakita. Nag-act din si Timor na hindi niya nakitang tumakbo si Turner, parang nakalimutan niya na siya. Ang medyo ikinadismaya ni Terence ay hindi niya nakita si Teresa. Hindi niya alam kung hindi sumali sa test si Teresa o hindi siya sumama. Tutal, ang deadline ng pagsusulit ay bukas. 3,500 Maliban doon, nakakita si Terence ng ilang pamilyar na mukha maliban kay Leandro at sa iba pa. Dumating si Song Lingro, ngunit nagkunwaring hindi niya kilala si Terence at hindi siya binati. Dumating din si Tadeus mula sa Pauli, binabati si Terence ngunit hindi masyadong lumalapit sa kanya sa ilalim ng pahiwatig ni Terence. Kung tutusin, ayaw ni Terence na gumawa ng malaking eksena sa pagkakataong ito, at hindi man lang siya kumibo ng kaharap niya si Leandro. Ang natitirang mga tao mula sa mga sekta na may mga tagapagmana ay hindi dumating, kaya malamang na hindi sila kasama ng mga ordinaryong magsasaka. May iilan din na hindi niya kilala mula sa maliliit na sekta. Hindi siya kinakausap ng mga ito, at hindi rin siya nag-abalang batiin sila. Walang masyadong tao sa pagsusulit sa Sky Class, at kahit na naabot ni Terence ang sinaunang antas, nakakaawa pa rin ang Sky Class Masters. Wala masyadong Sky Class late phase peak at full masters din. Sa huling araw ng pagpaparehistro para sa pagsubok, walang nangyari at walang ibang kalahok na dumating para magparehistro. Hanggang sa gabi, sa open space sa likod ng inn, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Bagamat hindi malakas ang boses, ito ay may malakas na kapangyarihang tumagos at nagdadala ng napakalakas na kamahalan, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng mga magsasaka sa inn. Lahat ng kalahok sa Heaven Class Test, pakitandaan na natapos na ang registration time para sa test na ito. Ngayon, sisimulan na natin ang proseso ng pagpaparehistro. Lahat ng kalahok sa inn, mangyaring magtipon sa open space sa likod ng inn sa loob ng 5 minuto para tanggapin ang registration at inspection ng 5-element sect. Anumang pagkaantala ay ituturing na huli. Ang boses ay pag-aari ni Ancestor Charlie, at si Terence ay pamilyar dito. Hindi niya itinago ang kanyang lakas, ipinakita ito kay Terence. Si Patriarch Charlie talaga ang personal na dumating. Medyo naantig si Terence, parang sineseryoso ng 5 elementong sekta ang pagsusulit na ito, ngunit hindi sila nagbabayad ng security fee tulad ng ibang mga pagsubok. Medyo nalito si Terence bakit hindi nila ginamit ang pagkakataong ito para kumita ng mas maraming pera pagkatapos ng lahat ng perang binayaran ni Harry. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, ang mga naririto para sa pagsusulit ay pawang mga elite mula sa kani-kanilang mga sekta, at lahat sila ay narito upang maghanda para sa Sky Class meeting at ang karapatang mapunta sa Sky Class Island mukhang hindi tama na kumuha ng pera sa puntong ito. Higit pa rito, malamang na hindi na iniisip ni Patriarch Charlie ang tungkol sa pera.
Pupunta na sila sa Sky Class Island, kaya bakit kailangan nila ng napakaraming pera mula sa secular na mundo? Hindi pa tiyak kung anong uri ng pera ito sa Sky Class Island. Dapat malaman na kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mababa ang paggamit ng pera. Ang mga makalangit na kayamanan na iyon ay hindi masusukat ng pera. Ang pakikipagkalakalan sa iba pang mga bagay ay isang mas karaniwang sitwasyon. Gayunpaman, nang isipin niya ang tungkol sa iba pang mga pagsubok, kakaunti ang mga pinuno ng sekta na sumisigaw para sa mga tao. Nag-iisip ng masama si Terence, dahil ba walang ibang tao sa sekta na may 5 elemento at lahat ng mga disipulo ay pinatay ko? Kaya ba kailangang personal na pumunta si Ancestor Charlie? Nagpasya si Terence na dalhin sina Melissa at Jenny sa open space sa likod ng inn. Wala pang 1 minuto, halos lahat ng mga practitioner ay umalis sa inn, papunta sa plaza sa likod ng inn. Pagkatapos ng lahat sila ay Sky Class Masters, at hindi sila mabagal. Nakahanap ng malinis na lugar sina Terence, Jenny, at Melissa at naupo silang nakakross sa lupa. Lumapit ang ibang mga practitioner at umupo rin. Ang bawat isa ay karaniwang lumahok sa pagsubok bago at alam ang mga patakaran. Alam nila na sila ay natipon dito upang ipaliwanag ang mga patakaran ng paglilitis. Sa plaza sa likod ng inn, sa isang pansamantalang itinayong plataporma, si Patriarch Charlie ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa kanyang 8 trigram na roba. Nasa likod niya ang 3 tao. Si Terence ay napakapamilyar sa kanilang 3, at isa sa kanila ang nagpa-excite sa kanya. Si Teresa talaga iyon, na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi pa nakikita ni Terence si Teresa mula noong pagsubok ng Sky Elixir Sect, ngunit hindi niya inaasahan na sumusunod siya sa likod ng ninuno na si Charlie. Siya kaya ay isang disipulo ng 5 elementong sekta. Gayunpaman, hindi man lang nilingan ni Teresa si Terence, na para bang hindi niya ito nakita. Dahil dito, medyo nadismaya si Terence. Si Teresa ay isang babaeng minahal niya, ngunit malamang na tumigil ang kanilang relasyon sa paglilitis ng Sky Elixir Sect. Ang dalawa pa ay si Harry at Little 11. Hindi itinago ng 3 ang kanilang lakas Sky Class late phase peak. Hindi man lang nagulat si Terence na si Teresa ay nasa malaking bilog, ngunit hindi ba masyadong mabilis ang pag-level up ni Harry at ng Little 11? Hindi kaya si Harry ang gumawa ng chi gathering pill para sa mag-asawa? Ang 5 elementong sekta ay dapat na mayroon pa ring maraming puting enerhiyang bato para sa kanilang sariling paggamit, kaya hindi nakakagulat na si Harry ay maaaring gumawa ng chi gathering pills ng napakabilis. Ang isang pill master ay maaaring gumawa ng maraming table tasks hanggat maaari nilang mabawi ang kanilang lakas at chi ng mabilis. Gayunpaman, talagang handa si Patriarch Charlie na magbayad ng malaking halaga. Para sa kanila, ang White Energy Stones ay mas kaunti sa tuwing ginagamit nila ang mga ito. Noong nakaraan, ginagamit lamang ang mga ito upang tumulong sa paglilinang, ngunit ngayon ay ginagamit na sila sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, dahil pupunta sila sa Sky Class Island, malamang na wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Sa kabilang banda, ang Little 11 ay nasugatan at napilayan ni Terence, ngunit maaari pa rin niyang dagdagan ang kanyang lakas. Paano niya nadagdagan ang kanyang lakas? Labis nitong ikinagulat si Terence. Tila napakalalim ng foundation ng 5 elemento ng sekta, at hindi niya ito maintindihan. Pinagmasdan ng mga mata ni Harry ang mga tao sa ibaba, na parang may hinahanap. Nang makita niya si Terence, nagliwanag ang kanyang mga mata sa pananibik at dugo. Napatitig ito sa puso ni Terence, parang hindi tama ang paraan ng pagtingin ng lalaking ito sa kanya. May balak ba siyang gumawa ng masama sa pagsusulit? Si Harry ay palaging ganito. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan niya bilang manugang ni Charlie, hindi sana siya bubuhayin ni Terence hanggang ngayon. Ngunit ayaw ni Terence na makipagtalo sa ninuno ng Charlie bago makarating sa Sky Class Island. Kung wala ang ninuno ng Charlie, hindi alam ni Terence kung paano makarating sa Sky Class Island, kaya iniwan niya si Harry dito. Si Little 11, na nasa tabi ni Harry, ay napatingin kay Terence. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis kina Jenny at Melissa, halatang may puot.
Ngunit nabalitaan ni Terence na ang pagsusulit sa Sky Class ay isang mahalagang kaganapan bago sila mapadpad sa Sky Class Island. Si Harry ay hindi aabot sa pagsira sa kanyang mga plano, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, ang Sky Class Island ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Hindi nagtagal, dumating na ang lahat ng mga alagad na dumalo para lumahok sa paglilitis. Naka-crossleg sila at tumingin kay Patriarch Charlie ng may paggalang. 3,510. Maya-maya, dahan-daang dumaan ang isang minibus, at bumukas ang pinto. Bumaba sa sasakyan ang isang grupo ng magagandang babae, na nagpaliwanag sa mga mata ng lahat ng magsasaka. Gayunpaman, walang sino man ang nang-ahas na magkaroon ng anumang masasamang kaisipan, dahil lahat ito ay mga tagapagmana. Sa Ice Palace, dumating ang Rock Candy at Trixie. Pagkababa ng sasakyan, sinulyapan nila ang mga kalahok at umupo sa tabi ng plataporma ni Patriarch Charlie, na mas malapit sa kanya kaysa sa ibang mga kalahok. Alam ni Terence na nakatingin sila sa kanya, at nakahinga siya ng maluwag. Nakita niya sila sa wakas. Ang muling pakikipagkita sa practitioner at pagpunta sa Sky Class Island, ito ang pinaghirapan ni Terence sa lahat ng oras na ito, at dumating na ang sandali. Tuwang-tuwa si Terence. Dumating sina Milky at Josephine sa lambak. Nakita na sila ni Terence dati at nagkaroon ng impresyon sa kanila, ngunit ang impresyon niya sa kanila ay puro sila at maganda. Si Milky ay pangalawa, ngunit si Terence ay biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam tungkol kay Josephine. Para bang siya ang babaeng nakita niya sa Snow Valley. Siya ba iyon? Oo. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, at hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling makita niya si Josephine, ang kanyang puso ay bumilis ng tibok. Hindi kaya nagkaroon ng espesyal na atraksyon sa pagitan niya at ng tagapagmana. Ang iba pang mga tagapagmana ay kamag-anak ni Terence, at sila ay nasa isang relasyon na parang mag-boyfriend at girlfriend, ngunit ang nasa Snow Valley ay hindi. At ngayon, ang damdamin ni Terence para kay Josephine ay nagparamdam sa kanya na ito ay kalooban ng Diyos. Sa madilim na palasyo, dumating si Cheryl at ang Grand Elder. Si Miss naman ay walang tinatago. Bumaba siya ng kotse, huminto sa paglalakad, tumingin kay Terence, at tumango sa kanya ng nakangiti. Pagkatapos, naglakad siya sa tabi ni Trixie kasama ang Grand Elder. Walang pakialam si Trixie kung ang tao sa entablado ay ninuno Charlie o hindi. Nakipag-chat siya kay Cheryl, na naging sanhi ng pangit ng ekspresyon ni Ancestor Charlie. Gayunpaman, kinailangan pa rin niyang umasa sa mga tagapagmanang ito, kaya wala siyang masabi. Si Boss Bale at Francine ang bumaba sa kotse. Siyempre, hindi makakasali si Boss Bale sa pagsusulit dahil hindi siya sapat na mataas, at ayaw niyang pumunta sa Sky Island. Hindi ginamit ni Melissa ang iba pang chi gathering pills noong nag-level up siya, at nagpa siya si Terence na isave ang mga ito para kay Boss Bale. Gamit ang mga tabletang ito, si Boss Bale ay maaaring makalusot din sa Sky Class, at baka makumplito pa ito. Hindi magiging mahirap para sa kanya na sakupin ang 5 elementong sekta. Mula sa walang katapusang West Ocean, dumating ang isang matandang babae. Sa tabi niya ay si Carla. Ang lakas ng matandang babaeng ito. Parang wala man lang lakas. Siya ay dapat na isang ordinaryong tao, ngunit ang lakas ni Carla ay nabigla kay Terence. Tunay na makapangyarihan ang empowerment ng Sky Class Late Phase Peak Tantra, at hindi maiwasan ni Terence na humanga. Malaki ang mundo, at maraming may kakayahang tao doon. Hoyan Mountain, ito ay Hupaw at Yasi. Ang lakas ni Yasi ay umabot na rin sa Sky Class Late Phase Peak, ngunit ang kanyang sitwasyon ay halos katulad ng kay Carla. Malamang na ito ay sanhi ng pamamaraan ng Tantra. Ang mga tao mula sa sekta ng Yellow Mountain ay sina Blake at Rylene. Ang lakas ni Rylene ay wala sa full circle state, tanging Sky Class Late Phase Peak. Ngunit kahit na gayon, maiisip kung gaano kalakas ang mga sekta na ito mula sa mga dayuhang lupain. Ang mga dayuhang sekta ay lahat ay may ilang mga lihim na pamamaraan na maaaring mabilis na magpapataas ng lakas ng mga magsasaka. Ito ay naiiba sa mga sinaunang sekta sa Central Plains. Siyempre, kahit na ang bilis ng pagpapabuti ay mabilis, ang presyo na babayaran ay medyo malaki rin.
Ang isang master ay maaaring nagkakahalaga ng lakas ng 2 o 3 master. Ang ganitong uri ng 2 para sa 1 o 3 para sa isang sitwasyon ay nasa banyagang lupain lamang. Hindi ito gagawin ng mga sekta sa Central Plains. Lahat ng mga tagapagmanang ito ay bumaba sa sasakyan at nakahanap ng mauupuan. Ang mga patakaran bago ang paglilitis ay ginawang publiko, at malamang na magsisimula na ito. Sa katunayan, nang makita ni Patriarch Charlie na dumating na ang lahat, tumango siya ng walang pakialam at sinabing, "Sige, dahil nandito na ang lahat. Pagkatapos ay magsimula tayo. Ako si Charlie, ang kumikilos na leader ng sekta ng 5 elementong sekta, at ang taong namamahala sa mga pagsubok sa Sky Class, sa Sky Class Meeting, at sa Sky Class Island Project." Ang mga salita ni Patriarch Charlie ay nagpang-inig sa mga magsasaka sa ibaba sa Punonibik. Ang Sky Class Island at ang makalangit na landas ang mas mataas na layunin ng mga magsasaka na ito. Sino ang hindi gustong magkaroon ng mas mataas na lakas? May isang beses na nagsabi, ikaw ay isang top tier na pagkakaroon sa mortal na mundo. Para kang land atomic bomb. Bakit gusto mo pang umasenso? May kasabihan na walang katapusan ang pag-aaral, at ganoon din ang paglilinang ng martial arts. Matapos maabot ang isang bottleneck, umaasa kaming malampasan ito. Ito ang habang buhay na pagtugis ng mga magsasaka ng ating henerasyon. Para sa paglilitis na ito, 2 sa aking mga katulong ang tutulong sa lahat sa paglilitis. At isa sa kanila ang aking manugang na si Harry. Dapat ay nakita na siya ng lahat noon pa man, isa rin siyang elder ng Sky Elixir Sect. Sabi ni Patriarch Charlie. Ang mga salitang ito ay nagulat sa mga magsasaka sa ibaba. Marami sa kanila ang hindi alam ang pagkakakilanlan ni Harry, ngunit ngayong nagsalita na ang ninuno ng Charlie, agad na naging maingat ang lahat. Ang Harry na ito ay isang tao na kailangan nilang pasayahin. Ang isa pa ay ang Young Master of the Sky Elixir Sect, Teresa. Muling naglabas ng bomba si Ancestor Charlie habang itinuturo niya ang Teresa. Ang lahat ng mga magsasaka sa ibaba ay tumingin kay Patriarch Charlie sa kaguluhan. Hindi ba't lalaki ang batang sect master ng Sky Elixir Sect? Paano siya naging magandang babae? Mali ba ang chismis, o demonic na tao ba ito? At saka, hindi ba tinatawag na Sky Silkworm Transformation ang Young Master ng Sky Elixir Sect? Paano ito naging Terese? Siyempre, ang higit na nabigla ay ang mga tagapagmana at ang kanilang mga sekta. Ang batang sect master ng Sky Elixir Sect ay may mas marami o hindi gaanong iminungkahing kasal sa mga tagapagmana na mga sekta, ngunit ngayon ay tila ang batang master ng sekta ay isang babae. Saan nagmula ang alingawngaw ng pagkakaroon ng maraming asawa at babae? Bakit gustong mag-propose ng kasal ng babaeng ito? Nagsisinungaling ba si Patriarch Charlie? Tungkol sa katotohanan na ang Young Master ng Sky Elixir Sect ay isang babae, ako ang nagsabi sa kanila na ilihim ito, at ang marriage proposal sa sekta ng tagapagmana ay ako rin ang nag-ayos. Sa Sky Class Meeting, i-anunsyo ko ang eksaktong dahilan, ngunit sa ngayon, ang pangunahing gawain mo ay ang magsanay, kaya huwag mo nang isipin ang mga bagay na ito sa ngayon. Nagbigay ng simpleng paliwanag si Patriarch Charlie at nagpatuloy. Ang dalawang ito ay mga disipulo ng 5 elementong sekta. Si Harry ay aking disipulo, at si Teresa ay ang aking pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Sila ang aking mga unang katulong sa pamamahala ng paglilitis. Huwa, muling nagulat ang mga tagakuha ng pagsubok sa ibaba. Ang batang pinuno ng Sky Elixir Sect, si Teresa, ay isa ring katulong. Tila may isa pa silang target na mapasaya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.